Magandang araw sa inyo lahat mga kaibigan, ating mga viewers. May lakad tayo ngayong araw na to. Pupunta tayo sa tatlong foreclosed property ng Pag-ibig. Ating ipakita baka sakaling makuha natin or makuha ng mga ibang interesadong mga buyers na mga Pag-ibig members. Pagkatapos ng mapuntahan natin itong mga tatlong locations ng Pag-ibig na foreclosed properties, pupunta tayo sa kaibigan kong may tindahan at bibili tayo ng mga kunting para paninda sa ating sari-sari store. Uunahin natin pagpunta mga kaibigan, mga kapatid, ang sa Block 34 Lot 4, since malapit lang naman ito sa house natin. Ito na po at nandito na tayo sa Block 34 Lot 4. Ito ay mayroong lot area na 52 square meters with contract price of 1,475,000. Nakalista na to ba guys mga sa Pag-ibig. Pwede ninyong i-check sa kanilang website. Tinutubuan na ng mga damo itong property na to dahil nga wala nang nakatira. May mga nagpark lang dito which is temporary lang naman yan. Ito yung coaching nakaputi, medyo ano lang, nakikipark lang yung mga yan. Mabibili ulit ito ng mga interested buyer member ng Pag-ibig sa pamagitan ng bidding. I-check nyo lang sa Pag-ibig website sa kanilang mga listings doon sa mga property open for bidding. Tapos na tayo dito sa Block 34 Lot 4 at ngayon ay tutuloy tayo sa pangalawang property. Pupuntahan natin ang Block 10 Lot 20. Isang foreclosed Pag-ibig property naman ito guys, which is available for bidding ulit. Habang binabaybay natin itong mga kalsada papunta doon sa ating pangalawang location na bibisitahin, may enjoy mo rin, makikita mo rin ang mga iba't ibang bahay ating madadaanan. Sa kalsada nito, meron sa kaliwang banda ng mga bahay at sa kanan ng mga bahay. So, parang nag-travel or parang nag-virtual tripping lang tayo mga kaibigan. Kasalukuyang maganda naman ang ating panahon, maaliwalas at banaag ang maliwanag na papawirin. Malapit na tayo mga kaibigan sa Block 10 Lot 20. Ang ganda talaga ng panahon ngayon. Ang sarap mag suroy-suroy. Yun o, ang linaw ng kuha dito sa ating camera. Napakaganda panoorin ang ating papawirin. Yung medyo may mga combination ng mga white clouds at yung mga blue clouds. Nakakatanggal ng stress. Pag nakakita ko ng ganitong kalagayan or ganitong view ng ating alapaap, ng ating sky, parang gumagaan ang pakiramdam ko dahil nagsasabi ang ating alapaap na
magkakaroon tayo ng magandang panahon. Although sometimes mga pag-uulan naman, natural lang yan sa ating weather condition dito sa ating bansang Pilipinas. Malapit na rin tayo guys sa ating pinupuntahan, sa ating tina-target na lot. Sa Block 10, Lot 20. Isang Pag-ibig property na foreclosed na siya at available for bidding para sa mga interested na mga Pag-ibig member buyer, since hindi ka naman makakabili dito sa Pag-ibig kung hindi ka member sa Pag-ibig. At iti-check naman din nila pati yung mga bayad natin, yung ating mga quarterly contribution sa ating Pag-ibig bilang mga members. Since ang pagiging member ng Pag-ibig ay kailangan nating magbayad ng ating quarterly premium, na mas mabuti kung ating laging na-update ito kasi panahon na gagamitin natin ang ating pribilehiyo bilang member ng Pag-ibig at hindi tayo magkakaroon ng problema para kung gusto na natin kumuha ng property sa pamagitan ng Pag-ibig Fund, tayo ay makaka-avail. At nandito na po tayo sa Block 34, Lot 4 dito sa Westwood Highlands ng Langkaanuan, Dasmariñas, Cavite. Nakikita natin guys itong property na may nakapark din na puti na sasakyan. It looks like na may tao na nandiyan sa malapit sa may pintuan. Naggugupit siya ng kanyang alagang aso. Mga kaibigan, hindi tayo magtatagal dito dahil may tao nga dyan, baka magkaroon tayo ng argumento. Iiwas tayo guys dahil hindi naman yan ang ating pakay na makipag-argumento. Iwas na lang tayo for possible mga pagtatalo. So punta na lang tayo guys sa pangatlong property na ating ipapakita sa inyo sa Block 2, Lot 9 po, na merong lot area na 50 square meters with a contract price of 1,460,000. So far guys, ito lang muna ang ating ipapakita. Kung tutuusin, maraming mga foreclosed property na dito. Kung iikutin natin to ng isa-isa or something na medyo hahanapin natin sa buong subdivision na to, marami tayong makikita ng mga property na talagang napabayaan na on some and many reasons na napabayaan ang kanilang property. Of course, unang-una, maaring ang nagiging mga dahilan ay ang tungkol sa pagbabayad, tungkol sa pera. Siyempre, dumaan tayo noon ng pandemic. Mula nung nangyari yung pandemic natin guys, lang taon na ang nakalipas, nagkaroon talaga ng maraming problema sa pagbabayad natin sa ating mga property. Itong sa amin naman, sa itong tinitirhan namin, sa awa ng Panginoong Diyos, at nagtuloy-tuloy naman ang trabaho ng ating anak doon sa Taiwan. Kaya although na-pandemic din sila doon, pero meron pa naman silang mga paraan doon na makapagtrabaho pa rin. Sumusunod sila ng kanilang mga protocols doon. Sinusunod nila ang mga advice ng kanilang government at nagtuloy naman yung work nila, which means nagtuloy-tuloy din ang pagbabayad ng property o yung house na ating tinitirhan sa ngayon, at sa awa ng Panginoong Diyos updated naman. Kaya nabanggit ko lang ito guys dahil parang nakakalungkot naman iisipin na maraming mga properties na na-foreclosed, na-embargo, o napabayaan na talaga dahil yung sa kakulangan ng pera sa pagbabayad, which is
siguro nung umpisang bumalik ang trabaho after the pandemic, baon na sa utang ang karamihan sa atin, at ang una nilang hinaharap sa mga gastusin ay yung mga immediate na mga pangangailangan sa buhay, which is yung pagkain, medisina, at iba pang mga individual natin na mga babayarin at mga importanteng mga pangangailangan sa pamilya at sa sarili din. Mga kaibigan, nandito na tayo sa Block 2, Lot 9. Itong may nakapark na motorsiklo. Typical siya talaga guys na pag napabayaan na yung bahay, property natin, tutubuan na ng mga damo-damo at paparking nga ng mga sasakyan na sa mga kapitbahay siguro yan, or di lang natin alam kaninong sinong nagmamayari ng mga sasakyan na yan. So guys, ito intact na intact pa rin ang property sa panglabas na anyo, at may nakadikit na ng papel yung sa pag-ibig na mga notification, may nakasiksik na ng mga papel ng bills, at yung padlock ay may label na rin siya ng pag-ibig. So sa palibot nito guys, ito nga ang nagiging itsura ng property na to. So sana mayroon na makakuha sa property na to, dahil parang nakakaawa din tingnan, no? Kung meron sana tayong maraming pera, tayo na mismo kukuha nito para magiging additional asset. Pwedeng pag naasikaso na ulit, mabayaran at ma-update na ang babayaran nito, pwede ring paparintahan sa mga interesado na mga naghahanap ng marirentahan na bahay. Ang rentahan pala dito guys, ang upa dito sa mga bahay, pag ganong sitwasyon na wala pang bubong at wala pang garahe, walang bubong sa harap, nasa ano lang po yan guys, from 6,000 to 8,000 pesos per month. At kung may garahe na, may bubong, may gate, pwede kang magparent nito mula sa 8,000 hanggang 12,000 or even 15,000. So medyo kikita ka rin. Pag naparent mo siya ng 12,000, halimbawa lang, makukuha na nimo, masasakop na nimo yung monthly amortization nito, which is around 9,740, and later on after years will pass, pababa siya ng pababa hanggang sa 7,490, and so on and so forth. So mga kaibigan, palabas na tayo sa ating tinitirhan na Westwood Highlands na subdivision. Atin namang tatahakin ang Barangay Road ng Langkaan 1, dahil pupunta tayo sa ating kaibigan na may mga paninda. Ang tindahan nila JJ and Angel Grocery. Hindi naman siya kalayuan, siguro mga 5 or 3 minutes sa drive natin ng e-bike na ginagamit natin, kasi dahan-dahan lang naman itong takbo nating e-bike, hindi tayo makakabilis. Ang kagandahan lang guys, pag itong e-bike ang ginagamit natin, pag nagbablog tayo, tahimik guys, medyo hindi tayo ma-istorbo sa ingay ng makina, dahil nga nakabaterya lang ito. Ang baterya ay siyang nagpapaikot, nagpapatakbo sa magnetic motor. Kaya kung may ingay man, ano ka lang, yung parang minimal noise lang ang maririnig natin. So far naman, ang ganda naman ng performance ng ating e-bike. Ito ay ang Kurumaki e-bike. Maliwanag pa rin ang ating araw guys, maliwanag pa rin ang ating palibot, gawa ng walang nagbabadyang ulan. Ang gandang liwaliwanag ng ating palibot. Masarap sa pakiramdam. Although medyo mainit na, pero okay lang yun, kasi sunod-sunod naman yung pag-uulan na nangyayari. Kaya medyo mapapansin natin sa mga tabing kalsada, meron pang medyo basa-basa.
dahil nga yung sa mga ulan na sa nagdaang mga araw. Itong tinatahak natin guys na maliit na kalsada, ito yung service road nila, yung private nilang property na. Dahil ang bibili natin na soft drinks, yung Coca Salo, ay nasa likod ng tindahan. Dito makikita ang kanilang bodega. Malaki din yung bodega nila guys. Since kaibigan man natin tong may-ari na si Sir Jojo Laudato at si Ma'am Baby Laudato, pwede tayong nakilala na tayo bilang customer nila sa loob ng mga 5 years na tayong dito sa kanila bumibili ng mga soft drinks at iba pang mga stock paninda, mga canned goods, mga cereals, mga mantika, inumin at iba pa na maaari or yung ating pwedeng i-display sa ating mumunting sari-sari store dito sa ating property na nakuha sa loob ng Westwood. So guys, makikita natin may mga naka-imbak sila dito, matataas na mga file ng mga soft drinks. Bali, sila dito guys, yung exclusive distributor or exclusive dealer ng Coca-Cola products. Mula sa Coca-Cola na mismo, yung maliit, at kasunod noon ay ang Coca-Cola na Kasalo at Coca-Cola 1.5 liters at may Coca-Cola din na 2 liters. Meron pa rin palang maliliit dito ng mga Coca-Cola, yung parang solo, yung mas maliit pa kaysa mismo. Dito guys is parang mga pwede ka rin parang nag-self-service dito, pero may nag-a-assist din. Pag may tiwala na sa iyo ang may-ari, ang Laudato na may-ari dito, nakakapasok ka na rin. Pero of course, since nagbigay naman sila ng tiwala sa atin namang aalagaan ang binigay sa atin na tiwala. Bigyan natin ng respeto once pumasok tayo dito. Huwag tayong magpagala-gala dyan kung saan-saan sulok. Kung saan lang kailangan nating pumunta, yung area, dyan lang tayo. Kasi alam natin, business establishment din ito. Malaking halaga din ang ginamit or pinuhunan ng mga Laudato dito sa kanilang tindahan, mula doon sa harap sa kanilang grocery at dito sa bodega ng kanilang mga soft drinks at iba pang mga inumin katulad ng mga Red Horse, katulad ng mga Pale Pilsen ng San Miguel products. Meron din silang mga energy drink katulad ng Cobra, Sting. Mabibili mo dito sa halagang pang wholesale. Makaka-avail ka sa wholesale price dito guys dahil may mga binibigay naman sila na ini-issue na yung advantage, parang advantage card. Every time na bibili ka doon mismo sa loob ng grocery store at pag nasa counter ka na, isa-swipe mo naman yung card mo at maiipon ang iyong mga points for the items na binili mo. Maliban lang doon sa mga sigarilyo. Pero mostly sa mga products na may mga points na maiipon doon sa card or suki card, katulad ng mga pagkaing dilata, mga chicheria, mga biscuits, mga sabon, mga panlinis, mga panglaban na sabon, pampaligo na sabon, at mga dishwashing liquid. Yun ay mga points. Pag naipon na yung mga points mo, guys, pwede mong convert to another goods. Pwede mong ibili sa kanila. 1 point is equals 1 peso. Malaki din pag naipon. Ganito ang buhay talaga ng isang senior citizen, guys. Kasi although may katandaan na tayo, 60 years old na, hindi pa rin nawawala sa atin yung gustong-gusto pa rin natin kumilos. Wala namang gusto sa atin na lagi lang nakaupo siguro. Mostly talaga
ay naghahanap pa rin ng mapagkakikitaan maski papano kahit hindi naman kalakihan, para naman bukod sa maliit na kita, ang katawan natin ay nai-exercise. Meron tayong mga galaw-galaw. Kasi naman ay inaalagaan naman natin ang ating physical na kalagayan, na magkaroon tayo ng exercise. Sa pamagitan nito, guys, part of exercise na rin ito, guys, na although nag-exercise ka, meron din tayong konting kita at nakakalibang. Iwas anxiety, iwas depression, iwas stress para sa mga matatanda, dahil alam niyo na, guys, pag itong mga taong may edad na, madaling magtampo, madaling makaramdam ng hindi maganda. Ibig sabihin parang napakasensitibo na. Yun naman napapansin ko rin sa sarili ko. Kaya gumagawa tayo